dinadakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang babantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus,
Liwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. 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 Ang kadakilaan mo.
magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinig ng bintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sa tigan. Sa bawat ikati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise?
Isang maganda o palang araw sa inyong lahat. Araw po ito ng kalayaan, kalayaang sumamba at kalayaang magbigay ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang araw po na ito ay ating pong sineselebrate ang 123 araw ng kalayaan ng ating bayan sa pagkaalipin ng ibang bansa. Tunay nga po na salamat din sa ating mga ninuno na lumaban upang magkaroon ng kasarinlan ang ating bansang Pilipinas. Subalit, alin ba ang pinakamagandang kalayaan na ating naranasan? Walang iba ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ating basahin ang aklat ng Juan chapter 8 verses 31 to 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kaniya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ito pala mga kapatid, ang tunay na kalayaan, ang makilala natin at tanggapin si Kristo bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Bagamat tayo po ay pinalaya sa politikal na kalayaan, subalit ang higit na kalayaan na dapat nating tamasahin o nasain ay ang magkaroon ng kalayaan doon sa espiritual. Walang iba yan, magkakaroon ng katuparan yan sa pamamagitan ng ating pagkilala sa ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi nga, malalaman natin, makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So sa lahat po ng malaya, tayo po ay sumamba at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. Tayo po manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sapagkat sa pamamagitan ng sa iyong kamatayan sa krus, binigyan mo kami ng kalayaan at binigyan mo kami ng karapatang tumawag ng Ama ko. Tunay nga o Diyos, nang dahil sa pagbubuo ng iyong banal na dugo, kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na ikaw ay maitaas, maluwalhati at maparangalan sa amin pong mga buhay. Kaya Lord, sa araw na ito, ginagamit namin at gagamitin namin ang karaming kalayaan upang ikaw ay maitaas, masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, patuloy mong pakapuspusin at pagpalain po ang gawain na ito, lalo na ang inyong lingkod na patuloy na nagdadala ng mensahe sa aming kalagitnaan. Dalangin namin na ikaw ang patuloy na pumili sa kanyang buhay, magpala at mag-ingat sa kanya. Pagpalain mo rin kaming lahat ng mga sumusubaybay sa gawain na ito. At Lord, nawa nga ang kalayaan na iyong pinagkaloob sa amin ay gamitin namin upang magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan lamang. Lord, muli, tunay nga na ang kalayaang ito ay galing sa iyo at para din sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang aming samot panalangin. Amen. Jesus,
Malapit na may kasama.
King is for all the world to see. You will always be the Lamb I love. And every time I ask and pray for guidance through each night and day, I have a special prayer for you. Walking hand in hand all across your seas and sands, your proud people shining through the break of dawn. As they dance and sing, mighty bells of freedom ring, welcoming your bright morning sun. Long live the Philippines, land that I love. Through the days and through the years, through the laughter and the tears, with all my strength, with you I stand, face tomorrow. God bless the Philippines forevermore. With my head held high I say, long live the Philippines, land that I love. Let there be peace as you watch your children grow. I give my life to keep your flame of freedom aglow. Buhay ang Pilipinas, bayan kong mahal. Through the days and through the years, through the laughter and the tears, with all my strength, with you I stand to face tomorrow. God bless the Philippines forevermore. With my head held high I say, long live the Philippines, land that I love. With my head held high I say, long live the Philippines, land that I love. Buhay ang Pilipinas, bayan kong mahal. Through the days and through the years, through the laughter and the tears, with all my strength, with you I stand to face tomorrow. God bless the Philippines forevermore. With my head held high I say, long live the Philippines, land that I love. With my head held high I say, long live the Philippines, land that I Isang mapagpalaya at mapagpaalalang araw ng kalayaan sa lahat ng mga Pilipino. Isang karangalan muli para sa akin na ako po ay papasok sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng broadcast na ito. Isang online na pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa mula sa banal na kasulatan.
na para sa lahat ng nakikinig at nanonood na mga anak ng Diyos. Kahapon ay ipinagdiwang natin ang ika-123 taon ng Araw ng Kalayaan o Araw ng Kasarinlan. Mahalagang araw ito para sa ating lahat, bagamat hindi pa natin tunay na nakakamtan ang kaganapan ng kalayaan. At least tayo ay may matatawag na malayang pamumuhay sa isang bansang malaya. At sa aking pananaw, kailanman ay hindi makakamtan ng isang tao ang tunay na kalayaan sa mundong ito, maliban na ang isang tao ay palayain ng Diyos mula sa pangil ng kasalanan. Sa araw na ito po ay pag-uusapan natin ang kalayaan. Ano ba ang kalayaan at bakit kailangan bang mayroong kalayaan? Tandaan natin ng isang bilanggo sa mga kulungan ay naghihintay din ng kanilang kalayaan. Ibig sabihin, kaya kailangan natin ng kalayaan sapagkat tayo ay nakabilanggo o alipin ng mga dayuhan o ng kasalanan. Ayon sa 1 Kabanata 8 talatang 34 hanggang 36, sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak." Ito po ang isa sa pinakanapakahalagang malaman ng lahat ng tao sa mundo, na kailangan ang tao ay palayain, hindi ng tao kundi ng isang Diyos na ang pangalan Panginoong Hesukristo. Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan? Noong June 12, 1898, si Emilio Aguinaldo po ay nagdeklara ng kalayaan ng bansang Pilipinas. Tayo po ay naging alipin ng mga Kastila sa loob ng 333 taon. Napakahaba pong pagkakaalipin sa mga dayuhan. At noon nga pong June 12, 1898 ay ipinroklama din ni Aguinaldo ang kanyang sarili bilang kauna-unahang pangulo ng bansa. At tayo nga po ay iniwanan ng mga Kastila. At alam niyo ba kung anong nangyari? Ang Pilipinas ay ibinenta ng mga Kastila sa mga Amerikano sa halagang $20 milyong. The Treaty of Paris was signed on December 10, 1898. By the treaty, Cuba gained its independence and Spain ceded the Philippines, Guam, and Puerto Rico to the United States for the sum of $20 million. Tayo nga po ay pinagbili ng Espanya matapos alipinin, pagsamantalahan, amen, tratuhing mga alipin sa loob ng 333 taon. At ang masakit pa nito, sa bandang huli po ng taon ng kanilang pag-alis sa ating bayan, tayo po ay pinagkakitaan pa ng mga Kastila at tayo po ay ibinenta sa halagang $20 milyong sa mga Amerikano, at ang mga Amerikano naman po ay pinamahalaan tayo. Pinagharian tayo sa loob naman ng 48 taon. Grabe po, no? Isang henerasyon. So, nasaan po ang kalayaang diniklara doon ni Emilio Aguinaldo? Wala. Sa loob ng 48 taon, tayo naman po ay naging alipin ng mga Amerikano. Kaya nga ang tawag natin sa mga Amerikano, Sir, Madam, Boss. Sa mga Espanyol naman ang tawag natin, Senyor, Senyorita, Don at Donya. Tayo naman ang tawag sa atin, Muchacho at Muchacha. No? Tawag pa nga sa atin, Simbergüenza, mga walang utang na loob, mga walang hiya. Ang tingin po sa atin ng mga Kastila. Sinakop po tayo nila at tayo po ay pinagmalupitan. At nagkaroon nga po ng tinatawag na slave mentality ang maraming mga Pilipino hanggang ngayon. Pag nakakita tayo ng mga dayuhan, ang tawag natin, Sir, Ma'am. Amen. Nakakalungkot lang po, no? Nasa sarili nating bayan, tayo po ay alipin. Nung dumating po si Ferdinand Magellan dito po sa Pilipinas bilang kauna-unahang European, ang Spanish colonialism ay nagsimula nung dumating po si Miguel Lopez de Legazpi noong February 13, 1565. Itinatag niya ang kanyang settlement, ang kanyang tirahan dito po sa Cebu. At ang buong Pilipinas nga po ay napailalim sa bansang Espanya at tinawag po ang ating bansa na Pilipinas o Philippines mula sa pangalan
ng kanilang haring si King Philip II ng Espanya. Pag pinag-usapan po natin talaga ang independensya, hindi po natin pwedeng hindi banggitin ang mga nakaraan, ang mga kasaysayan. Bago pa maging Pilipinas o Philippines ang pangalan ng ating bansa, may mga pangalang binanggit ang mga mananaliksik. At ito ang mga pangalan ng Pilipinas noong unang panahon. Una, Ophir. Ano ibig sabihin ng Ophir? Land that supplies King Solomon with golds. Pinaniniwalaan po na ang Pilipinas ang pinanggalingan ng ginto doon po sa Israel. Marami pong ginto ang Pilipinas, kaya nga po tinawag na Ophir dahil ang bansa po daw natin ay land of gold. Kaya lang ang problema, iba ang nakinabang ng ginto. Amen? Nakakalungkot lang po mga kapatid na napakarami nating ginto, pero tayo mismo, ang ginto na lang ng iba sa atin ay nasa ngipin. Ang mga Chinese naman, ang tawag sa Pilipinas ay Mayi, appear in the Sung Dynasty or Qin San. Ano daw ang tawag sa atin? Mayi. Bakit? Mountain of Gold. Sa mga Espanyol naman, ang tawag sa ating bansa ay La Agunda de la Buenas Señales, watering place of the good omen. Ang atin daw pong bansa ay mayroong magandang senyales. Kumbaga, good omen. Pag nagpunta ka sa Pilipinas, pagpapalain ka. Kaya nga po, hindi nga po nakakapagtaka na marami pong mga remnants pa ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, mga Amerikano at maraming mga inchik sa Pilipinas sapagkat ang bansa po natin, ang sabi po ng mga Kastila ay La Agunda de la Buenas Señales. At ang bansa din po natin ay tinawag din pong Archipelago de San Lazaro. Sino ba si San Lazaro? Si San Lazaro po ay kaibigan ng Panginoong Hesukristo. At tinawag din po itong Islas del Poniente, Western Island, due to the ancient belief that world is flat. At ito pa po ang isang pangalan ng Pilipinas noon, Islas del Oriente, Eastern Island, Archipelago de Magallanes or Archipelago of Magellan. Tinawag din pong Archipelago de Celebes, Las Islas Pilipinas. At ang iba pong mga pangalan pa ay Island of Mortars or Pearl of the Orient Sea, ayon po kay Dr. Jose Rizal. Before the Spaniards came to the Philippines, the people lived in small towns called barangays. The leader of the barangay was called a datu. Bago pa man po dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ay meron na po tayong maliliit na baryo na ang tawag po ay barangay, na ngayon po ay atin pong nakikita at nararanasan sa bansa natin. At pinamumunuan po ito ng mga datu. And do you know that the Philippines has more than 111 dialects spoken owing to the subdivisions of these basic regional and cultural groups? Ganun po kadami ang salita po sa Pilipinas, no? Ito po yung tinatawag na local dialects. Bawat region po ng Pilipinas, iba-iba ang salita, iba-iba ang dialect. Sa Batanes, pag pumunta ka doon sa dulong-dulo ng Luzon, sa Batanes po ito, ang salita po doon ay Ivatan. Sa Cagayan Valley naman, mayroong Ibanag, Itawes, and Ilocano, and Maluweg, at marami pang iba't ibang salita o wika sa bawat region. Ang Pilipinas ay mayroon. Isipin nyo na lang, 111 dialects ang pag-aaralan mo. No? Pagpunta mo sa Pampanga, iba salita. Pumunta ka sa Pangasinan, iba ang salita. Pag pumunta ka sa Bolinao, iba ang salita. Naku, ang hirap pong pag-aralan. Kaya nga po, mahirap unawain ang Pilipinas at mga Pilipino. Amen. Kaya nga po, meron tinatawag tayong mental provincialism. At ang palakasan po, dito sa bansa natin, pag ikaw ay Ilocano, pag yung gobyerno ay pinamumunuan ng Ilocano, iba pong usapan yun. Amen. At pag Bisaya naman po ang namumuno sa gobyerno, iba na naman pong usapan yun. Ano? Sa Bisaya nga po, may Waray, may Cebuano, at kung ano-ano pang mga salita na hindi rin natin maunawaan. Kaya hindi tayo talaga magkakaunawaan. Hindi magkakaunawaan ang mga Pilipino sa pamamagitan ng salita o sa gawa. Magkakaroon lang po ng pagkakaisa ang mga Pilipino pag ang mga Pilipino ay pinamumunuan at pinaghaharian ng Diyos ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak
na si Jesucristo. Amen. Kaya nga hindi po nakakapagtaka ang mga Pilipino na kahit isang lahi ay hindi tunay na magkakaisa dahil sa language barrier. At dahil sa kahirapan, marami sa atin ang nangibang bayan upang humanap ng masaganang pastulan. Kung mahusay lamang ang mga pastol ng Pilipinas, masagana sana ang ating bansa, ang mga pastulan sa bansang Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Katulad din ng iglesia, dapat masagana ang pastulan ng mga anak ng Diyos. Kaya lang nababalitaan natin na ang mga pastor lang, ang mga yumayaman at ang mga tao namang miyembro nito ay naghihirap. Marami pong churches dito sa Pilipinas na ang mga pinuno ng iglesia ang mayayaman, malalakas sa mga pinuno ng gobyerno, samantalang ang mga miyembro po ay naghihikahos. Katulad na lang sa ating bansa, nagsimula ang ilang mga ninuno na mahirap pa sa daga. Ngayon, isla ng Pilipinas ang pag-aari na ng mga politiko, yung mga namuno sa ating bayan. Nagsimula sa mahirap nung nangangampanya. Yan, kampanyahan na naman tayo pagkatapos ng Oktubre. Ay nako, may politika na naman sa Pilipinas. Kanya-kanya na namang mga pangako ang mga mapagsamantalang mga kandidato sa bayan natin. Kailan tayo magkakaroon ng kalayaan? Hindi tayo magkakaroon ng kalayaan sa Pilipinas kung ganyan ang ugali ng mga mamumuno sa ating bansa. Kaya nga po mag-iingat tayo sa susunod na eleksyon. Tanungin natin ang Diyos kung sino ang pwede nating ihalal. Amen. Hindi ko mo nagsabi lang na born again o pastor na kumandidato, iboboto nyo na. Nakita nyo po ang nangyari sa bansa natin. No? Pag nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon po ng nakawan, ng pangungulimbat sa gobyerno natin, ang mga pinuno nating mga Kristiyano, tahimik. Amen. Ang mga pinuno natin, ang mga politician nating mga so-called Christian, tahimik. Ayaw madamay, ayaw magsisigaw, ayaw i-expose ang katiwalian sa gobyerno natin. Kasi nga, mayroong dilaw at may pula, may asul, at kung ano-ano pang kulay ang bansa natin. Sa kulay pa lang natin, mga kapatid, hindi na tayo magkakaisa. Amen. Kaya nga, nung isang araw po, nakausap ko yung administrator ng Village East. Dahil bago na po ang namumuno dito po sa aming subdivision, ay ipinayo ko sa mga direktor na magdala sila ng pinturang puti para tanggalin na ang mga kulay, ang mga kanya-kanyang kulay ng mga politician dito po sa aming subdivision. Ganon din po sa bansa natin. Mayroong pink. Meron ninyo. Nakita ninyo, ha? Yung pong kulay ng traffic sa isang bayan, dapat po yellow and black. Ang ginawa po, ginawang pink. Amen. Yung iba naman, ginawang kung ano-anong mga kulay na paborito nila ayon sa kulay ng politiko. Diyan pa lang, mga kapatid, makikita na natin ang hindi pagkakasundo at pagkakaisa at lalong hindi magkakaroon ng kalayaan ang bayan natin. Hallelujah. Tunay nga bang malaya na ang Pilipinas? Sa araw na ito, ating pag-aaralan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Ang sabi ng Bible, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kasabay ng pagdiriwang ng ating ika-123 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, akin pong isi-share sa inyo, ibabahagi ko sa inyo ang tunay na dapat natin gawin upang tayo ay magkaroon ng kalayaan. Tunay nga bang malaya ang Pilipinas? Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na nasa langit, pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Maraming salamat sapagkat kayo po ang nagbigay sa amin ng aming bansa. At ikaw din po alam namin, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, ang tunay na makapagbibigay sa amin ng tunay na kalayaan. Kalayaan sa kahirapan, kalayaan maging sa espiritual. Kaya sa araw na ito, Ama, nagpapasalamat kami, dalangin namin na kami po ay pakapuspusin mo ng iyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang mensaheng nais mong sabihin sa amin sa araw na ito, araw ng kalayaan ng mga Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo at ang lahat ng anak ng Diyos na malaya na ay magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong makinig muna tayo ng awit ng mga taong akin pong inimbita para umawit po sa araw ng kalayaan ng ating bansa. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, hanggang mamatay, dapat mong tantuin, wala nang ibang giliw. Puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin. Dahil sa'yo ako lumigaya, pagmamahal ay alayang ka. Kung tunay mang ako ay alipinin mo ang lahat ng ito dahil sa'yo. Of you, there's a joy in living, and all my life I will offer you. Kung tunay mang ako ay alipinin mo dahil sa'yo. Maraming salamat po sa mga umawit. Maraming salamat kay Tal Kravitz na isang Hudyo at yung kanyang kapartner na Pilipina na umawit. At tunay nga na, alam niyo ba mga kapatid, nakakatuwa nga eh. Alam niyo yung mga awit nating Tagalog, inaawit ng iba't ibang lahi. Ano? Yun nga lang po ang awit nating Dahil Sa'yo eh. Iba't ibang wika na po sa buong mundo i-translate sa awit na ito. Ano? Ang pamagat ng aking pangangaral sa araw na ito, ang ika-131 araw ng aking pangangaral sa gitna ng pandemya ay Malayang Pilipino. Ano ba talaga ang kahulugan ng kalayaan? Napakaraming buhay ang ibinuwis ng mga tao para sa kalayaan ng kanilang bayan. At sa ating bansa, sa loob ng 123 taon, tayo ay nakaranas daw ng kasarinlan. At dahil sa kalayaan, maraming mga Pilipino ang nagbuwis ng buhay para lang makamit natin ang tinatawag na kalayaan. At marami rin namang nagsamantala sa tinatawag na kalayaan. Oo, mga kapatid,
After the EDSA Revolution na tinatawag nilang isang demokrasyang pagtitipon ng mga tao, ng people power, ano nangyari? Nalugmok ang bansa natin. Kanya-kanyang nakaw, amen? Kanya-kanyang kawat, no? Alam naman natin yan. At ano nangyari sa bansa natin? Dahil sa bagong demokrasya, pagkatapos ng EDSA Revolution, kitang-kita naman natin yan. Hindi po ako makadilaw, hindi po ako makapula, ako po yung makapilipino. Kitang-kita po natin na nalugmok po ang ating bayan. Amen. Sa kasaysayan ng unang tao, sila ay nagsimula sa kanilang buhay sa pamamahala ng Diyos sa hardin ng Eden. Tandaan po natin yan, mga kapatid, napakaganda po ng pasimula ng kasaysayan ng buhay na kung saan ang Diyos na buhay sa langit ay lumikha ng tao at sila po ay pinatira sa napakagandang hardin doon sa Eden. Sila ay malayang namuhay kasama ang Diyos. Napakasarap po nun. Amen. Si Adam at si Eve, sila po ay naglalakad sa isang magandang garden na kasama ang Diyos. Ayon po sa Genesis, Kabanata 2, talatang 15 hanggang 17, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Ganun po kaganda ang buhay po ng mga unang tao. Si Adan at si Eva doon po sa halamanan ng Eden. Sila po ay pinamahala ng Diyos upang lalong pagyamanin ang isang napakagandang hardin. At ayon po sa Genesis, Kabanata 2, talatang 17, ito pong sinabi ng Panginoong Yahweh kay Adan at kay Eva, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Mahigpit pong pinagbilin ni Yahweh kay Adan at kay Eva na sila po ay sumunod sa utos ng Diyos. Kaya lang po nakakalungkot lang, lumabag po ang tao sa pinag-utos ng Diyos na huwag kainin ang pinagbabawal na punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At mula po noon, sila po ay naging alipin ng kasalanan. Sila po ay pinalayas doon sa paraiso ng Diyos at namuhay sa ilalim ng pamamahala ng kasalanan ng ama ng kasinungalingan, walang iba kung hindi ang dyablo doon po sa hardin ng Eden. At dahil naging alipin tayo ng kasalanan, tayo ay nagkaroon ng patay na espiritu, spiritually speaking. At ayon nga po sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 2, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang dyablo, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Tandaan ninyo mga kapatid, sa mga nanonood at nakikinig, at sabihin nyo rin po ito sa mga kakilala nyo, na ang mga taong ayaw magpasakop sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sila po ay mga taong pinaghaharian ng prinsipe ng kasamaan, ang diablong si Satanas. Si Satanas po ang kanilang Panginoon kung sila po ay hindi po nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. At maaari ninyong itanong, dahil ba sa language barrier kaya hindi nagkakaisa ang mga Pilipino? Tandaan po natin mga kapatid, hindi po dahil iba-iba po ang wika natin kung bakit tayo hindi nagkakaisa. Ang totoo po, dahil sa kasalanan, kaya ang marami sa ating mga Pilipino ay nagiging alipin ng kahirapan na humahantong sa kamatayan, at tayong lahat po, dahil sa kasalanan, tayo po ay naging bihag ng dyablo at tayo po ay nakakulong o naging alipin sa kahirapan, maging sa kamatayan dahil po sa kasalanan. Ayon sa banal na aklat, naranasan ng mga Israelita ang maging alipin sa Ehipto sa loob ng 430 taon. Ang Pilipinas po, 333 taon sa pagkaalipin sa mga Kastila. At meron pong 48 taon naman na naging alipin ng mga Amerikano.
Ang Israel po naman ay naging alipin doon po sa Ehipto sa loob ng 430 taon. Ayon sa kasaysayan, noong si Joseph na anak ni Jacob at ang kanyang mga kapatid ay namatay kasama ang kanyang henerasyon, ang mga Israelita ay masaganang namumuhay sa Ehipto. Dahil po sa pamumuno ni Jose, ang buong angkan ni Jacob, ang 12 tribo na lahi ni Jacob o ni Israel ay nanirahan po sa ibang bayan, sa Ehipto, at sila po ay masaganang namumuhay doon. Subalit ayon po sa kasaysayan, dahil mabilis ang pagdami ng mga Israelita doon sa Ehipto, sila'y naging makapangyarihan at halos mapuno nila ang buong lupain. Ganun po kadami ang mga Israelita sa Ehipto, no? Ang sabi po sa banal na aklat, ang Ehipto po ay pinaninirahan ng napakaraming Israelita. Kung kaya nga po ayon sa Exodus Kabanata 1 talatang 8 hanggang 14, ito pong sinasabi, lumipas ang panahon na nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita, sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kaya't naglagay siya ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. At dito na nga po nagsimulang alipinin ng mga Egyptians ang mga Hudyo doon po sa Ehipto pagkatapos mong mamatay si Jose, si Jacob at ang kanyang mga kapatid at henerasyon. Subalit ayon po sa Exodus Kabanata 1 talatang 12 hanggang 14, ngunit habang inaapi ang mga ito, ang mga Israelita, habang inaapi ang mga Israelita ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. At dahil sa bagong paraon, ang mga Israelita ay nagsimula ng maglingkod sa mga Egyptians bilang mga alipin sa ilalim ng malulupit na slave masters. At sa loob ng 430 taon, sila ay naging alipin sa Ehipto. At dahil sa habag ng Diyos, isinugo niya si Moses upang iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin doon po sa Egypt. At ayon nga po sa Exodus Kabanata 12, talatang 40 hanggang 42, nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Ito po ay yung mula po nung si Joseph po ay namatay. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon, sila'y iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-alaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Tunay bang naging malaya ang mga Israelita pagkatapos ng maraming taon? Hindi po. Kahit sila. Kung ang mga Pilipino pagkatapos po ng 333 taon sa kamay ng mga Kastila at 48 taon sa kamay ng mga Amerikano, pagkatapos po nun, hindi rin po tayo nagkaroon ng tunay na kalayaan. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay magbubuhat lamang sa ating Panginoong Hesukristo. At taas ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga Hudyo na ang kalayaan ay sa pamamagitan lang ng anak ng Diyos. Siya nga po ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos doon sa langit. Ayon nga po sa Juan Kabanata 8, talatang 34 hanggang 36, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Sa araw na ito, tandaan po natin, hindi lang po dayuhan ang umaalipin sa atin.
Hindi lang po mga taga-ibang bansa ang umaalipin sa atin. Ang tunay na umaalipin sa atin ay ang kasalanan dahil tayo po ay namumuhay sa kasalanan. At ayon nga po sa Talatang 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Nakita po natin sa talatang ito na ang isang anak ng Diyos ay laging kabilang sa pamilya ng Diyos magpakailanman. Ikaw, kapatid, kung ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, binigyan ka ng Diyos ng karapatang tawaging anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, kailanman walang makakaalis ng karapatang iyan sa iyo, kahit ano ang mangyari. Marami ang nagtangkang palayain ng Pilipinas sa kahirapan at pagkakaalipin sa mga dayuhan. Subalit, ang lahat ng mga taong iyon na ang tawag natin ay mga bayani ay nabigo sa kanilang layunin. Amen. Hallelujah. Nakita po natin, nagkaroon lang sila ng mga bantayog. Kamukha ni Rizal, ni Bonifacio, at sila ay naghangad ng kalayaan sa Pilipinas. Pero ano nangyari? May kalayaan ba talaga? Wala. Hindi nga nakaahon sa kahirapan ng Pilipinas. Iba't ibang pangulo na ang namuno sa atin, subalit lalo tayong nabaon sa kahirapan at sa utang at naging alipin pa rin tayo ng kadukhaan. Noong ang mga dayuhan ay dumating sa Pilipinas, dala nila ang relihiyong kanilang kinabibilangan. Islam had been introduced in the Philippines in the late 14th century through trade with the merchants from the Indonesia, Malaysia, and the Middle East. Ang relihiyong Islam ay dinala po dito ng mga Indonesians, ng mga Malaysians, sa mga Middle Eastern people noong 14th century. At noong 16th century, dinala naman ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese explorer, ang Catholicism sa ating bansa at pinangalanan ng ating bansa ng isang Spanish explorer na si Ruy Lopez de Villalobos ang ating bansa ng Archipelago de San Lazaro. At hindi po naglaon noong 1556 at hindi nga po naglaon ay pinangalanan po ang ating bansang Pilipinas bilang pag-alala at pagpaparangal sa hari ng Espanyang si King Philip II. Dala ni Magellan ang krus ng Espanya dito sa ating bansa. Isang krus na hindi ang krus ni Kristo. Tandaan ninyo, ang krus pong dala ni Magellan ay hindi krus ni Kristo. Ito po ay krus ng Espanya. At dahil sa relihiyon na ito, lalo tayong nabaon sa kahirapan dahil maling Kristo ang inirepresenta ng krus na dala ni Magellan. Tandaan niyo po mga kapatid, sapagkat ang krus ng Panginoong Hesukristo ay nasa alaala na lang natin, nasa puso natin at nasa ating damdamin. Wala na po yung krus. Kadalasan po, ang dami pong replika ng krus. Sa church namin, meron kaming replika ng krus upang maalala lang namin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, pag nakakakita tayo ng krus sa daan, yung mga maging ang krus na daan. Amen. The crossroad. The crossroad represent the Lord Jesus Christ. Bakit? Doon po sa crossroad, isang lugar po na kung saan tayo po ay magdidesisyon ng tama para sa Panginoon. Alam niyo ba na dumating si Magellan sa Limasawa, isang isla ng Comonhon, sa probinsya po ng Southern Leyte, noong pong Eastern Sunday. Ito po yung pong Resurrection Day in March 1521. At doon po sa panahon na yon ay nagconduct po ng unang misa ang mga misyonaryong ito sa lupa ng ating bansang Pilipinas. Nakakatuwa po, At ang bansa natin, sa bansa natin, bagamat mayroong maling aral ng pananampalataya ang dala ni Magellan, pero itinama po ang pagmimisa o pagpapahayag ng salita ng Diyos somehow doon po sa Leyte noong March 1521. Ito po ay araw ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Meron pong may magandang pangitain, may magandang mensahe po. Bagamat dala po nila ang maling krus, dahil krus ng Espanya, pero doon po sa araw na yun, hindi po nila namamalayan na pinagdiriwang po nila ang muling pagkabuhay
ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga po, imported ang relihiyon na dala ng mga dayuhan sa Pilipinas. Maging ang Islam, dala ng mga dayuhan. Ang Buddhism, dala ng mga Inchik. Ang Taoism, dala ng mga Hapon. Ang Hinduism, dala ng mga Indian. At kung mapapansin ninyo, tayo yung melting pot ng pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, kasama ang mga kultong relihiyong nag-aanyong Kristiyano na may huwad na Heso Kristo. Amen. Nakita ninyo ang bansa natin? Ang bansa po natin ay parang septic tank. Amen. Nang lahat ng basura doon pumunta. Maling pagsamba sa Diyos-Diyusan at kung ano-anong relihiyon ang atin pong natutunan mula po sa mga dayuhan. At ito ang tunay na dahilan kung bakit hanggang ngayon tayo po ay alipin ng kahirapan, alipin ng maling pananampalataya sa Diyos. Dahil ang tao ang nagdala ng relihiyon o pananampalatayang huwad sa Diyos sa Pilipinas, tayo po ay napahamak. Subalit dumating na ang araw ng Diyos na buhay sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, nagpahayag ang Diyos ng tunay na pananampalataya sa atin sa pagtawag sa mga pastor, ebanghelista at tunay na mga pinuno ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ayon sa ating Panginoong Hesus, sa Juan Kabanatang 3, talatang 6 hanggang 7, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ano ibig sabihin nun? Ang taong ipinanganak sa flesh o sa laman ay laman, at ang ipinanganak naman sa Espiritu ay Espiritu, at dapat ang lahat ng tao ay ipanganak na muli. You must be born again with the Spirit of God. Tandaan natin na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil dito, tayong lahat ay alipin ng kasalanan, kung kaya't ang ating bayan ay lugmok sa kahirapan dahil sa kasalanan, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa pangangalunya, sa pakikiapid, sa kabaklaan, sa katomboyan, at marami pang uri ng kasalanan na narito po sa Pilipinas. Kung ang bansang Pilipinas po ay naging melting pot o naging imbudo ng mga maling relihiyon, tayo din po ay naging imbudo ng lahat ng kasalanan. At dahil dito, sa kasalanan, ang lahat ng espiritu ng mga Pilipino ay patay dahil wala pa sa atin noon ang espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. At ayon po sa banal na kasulatan sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 9, kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kaya nga po kung ang bayang ito ay hindi pinaghaharian ng tunay na Kristo, hindi kay Kristo ang bayang ito, mga kapatid. At kung hindi si Kristo ang Panginoong Hesukristo sa bayang ito, ang bayang ito ay hindi nga tunay na malaya, because ang Panginoong Hesukristo lamang ang pwedeng magbigay ng kalayaan sa lahat ng taong makasalanan. Ayon po sa Awit Kabanata 33, talatang 12, ito pong sinasabi, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Kung ang bansa natin, kung ang bansang ito, ang Diyos natin sa bansang ito ay si Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa. Sabi po ng Biblia, mapalad ang bayan natin. Sa mga nanonood at nakikinig, sasabihin mo, Pastor, kung ganun, wala na po tayong pag-asa dahil ang bayan po natin ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tandaan po ninyo mga kapatid, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay ibinukod, parang isang bayang ibinukod. At dahil ikaw ay ibinukod ng Diyos, mapalad ka dahil ang Panginoon mo ay ang Panginoong Diyos ng langit at lupa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Kaya ikaw at ako'y malaya. No? Walang makapagtatali sa atin. Kaya nga po nung ako'y nagpipreach sa Christ of All Ages noon, may mga pastor na nagsasabi sa akin, Pastor, huwag kang mag-preach ng laban sa Diyos-Diyosan dahil marami nagagalit sa iyo.
Ano kung magalit naman sila sa akin? Amen, di ba? Kaya nga malaya kang makapagpapahayag ng tunay na damdamin ng Diyos at ng katotohanan. Pero kung ikaw natatalian ka ng mga takot sa tao, dahil ikaw ay magagalit sa iyo ang tao dahil nangangaral ka tungkol sa kasalanan, sa pangangalo niya, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi ka malaya, kapatid. Ikaw ay alipin ng takot at hindi ka pa tunay na malaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga tandaan natin, mga kapatid, kayong manunod at nakikinig, pag kayo ay malaya at pinalaya ng Panginoong Jesucristo, ang tunay na kalayaan na ibinigay sa inyo ay upang ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Amen? Tandaan natin, ang bansang Pilipinas ay alipin ng kasalanan at ng kasinungalingan tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga po tayo po ay binigyan ng laya, ng kalayaan, the Son sets us free so that we can freely preach the Word of God in season or out of season, whether they like it or not. Amen. Hallelujah. Kaya malaya tayo. Hallelujah. Sa loob ng 333 taon, tayo ay napaalipin sa mga Kastila at sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At magpahanggang ngayon, marami pa rin sa atin ang alipin ng maling pananampalataya sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Marami pa rin sa atin ang alipin ng maling pananampalataya. Ang pagkaalipin ng isang tao ay nagsisimula sa espiritual o sa espiritu. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, hindi po sa laman. Nagsisimula po ang pagkaalipin ng tao sa espiritu po. Kung kaya't kailangan pong buhayin ng Diyos ang patay nating espiritu upang tayo ay makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan at sa kamatayan. Kapag pinag-usapan po ang kasalanan, ating naiisip na si Adan at si Eva ang unang nagkasala doon sa hardin ng Eden. Yan po yung alam natin, amen? At ang pagkakasala ng mga taong nilikha ng Diyos ay naitala sa banal na kasulatan. At dapat din nating malaman na ang ahas sa hardin na tumukso sa mga unang tao ay ang dyablo, ang anghel na si Lucifer na nagkasala sa Diyos. Tandaan po natin, maging sa langit, si Lucifer kasama po ang 1/3 of the angels rebelled against the Lord sa pamamahala at pangunguna ni Lucifer, ang anghel ng Diyos doon sa langit. Sa ating kabatiran, inilarawan ng banal na kasulatan ang kalagayan ng dyablo na si Lucifer nung ito ay hindi pa naghihimagsik sa Diyos na makapangyarihan. Ayon po sa aklat ni Ezekiel, ito pong sinasabi, Ezekiel Kabanata 28, talatang 14 hanggang 15, ito pong sinasabi, kerubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktukan ng isang banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasalanan. Ito po yung kalagayan po ni Lucifer. Siya po ay inilarawan bilang perfect, isang ganap, walang kapintasan. Subalit siya po ay nagkasala. Ayon po sa Isaiah, Kabanata 14, talatang 12 at 15, ito po sinasabi, O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan. Tandaan po natin na ang kasalanan ay nagsimula sa espiritu. It is obvious from the text that Satan's sin was pride. He was so beautiful, so wise, and so powerful as an angel that he began to covet God's position and authority. Mababasa po natin sa mga talata ng banal na aklat na si Satanas po ay nagkasala sa Diyos sa kanyang kapalaluan sapagkat siya ay maganda, matalino at makapangyarihang anghel. Nagsimula siyang mag-interes sa posisyon ng Diyos at sa kapangyarihan nito. At dahil sa kanyang kasalanan, ang sabi po ng Isaiah, Kabanata 14, talatang 15, ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kalaliman ng walang hanggan. Nakita po natin ano nangyari kay Lucifer, siya po ay nahulog sa daigdig ng mga patay. At siya po isang araw ay dadalhin ng Diyos
sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo doon po sa impyerno na hindi po namamatay ang apoy. Ayon sa Kawikaan, Kabanatang 16, talatang 18, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ayon po sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before stumbling. Nakita po natin na ang kayabangan ay humahantong sa pagkawasak. Tandaan po natin, pag tayo po ay palalo at tayo po ay nagyayabang sa ating kalagayan, tandaan po natin na ibinabagsak po ng Diyos ang mga palalo. At si Satanas nga po ay ibinagsak ng Diyos dahil sa kanyang kapalaluan, dahil sa kanyang paghihimagsik sa Diyos, at siya nga po ay itinapon sa malalim na hukay na ang kasama ay mga patay. 123 taon na ang kasarinlan na ipinagdiriwang ng mga Pilipino, subalit ang tunay na kalayaan ay nasa isip lamang. Alam nyo ba na ang tunay na kalayaan ay nagsimula sa krus, sa Kalbaryo, nang ang Panginoon ay ipako sa krus at mamatay doon? Ayon po sa Isaiah Kabanata 61, talatang 1, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Purihin ang Panginoon. At ayon po dito sa Isaiah Kabanata 61, talatang 1, ito po'y binasa din po ng ating Panginoon doon po sa sinagoga, doon po sa Israel, particularly po diyan po sa lugar ng Galilea. Sinabi po ng Panginoon na siya po ang magpapalaya sa mga bihag at mga bilanggo. Hindi kayang ibigay ninuman ang tunay na kalayaan maliban sa ating Panginoong Hesus. Hindi nga kayang baguhin ng anumang bilangguan ang mga makasalanan, bagkus ang marami sa kanila ay lalo pang sumama. Noong si Jesus, ang ating Panginoon, ay nagpasa ng krus papuntang Golgota, dala niya actually ang lahat ng uri ng karamdaman, ang kasalanan at ang kamatayan na umaalipin sa lahat ng tao. Amen. Tandaan natin yan. Hindi po krus ang dala ng Panginoong Hesukristo lamang doon po sa Golgota. Ang dala po ng Panginoong Hesukristo ay ang kasalanan, ang kahirapan, ang kamatayan ng lahat ng tao upang pawiin doon po sa itaas ng krus, doon po sa Kalbaryo. Ayon po sa Isaiah Kabanata 53, talatang 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Hindi natin maunawaan kung bakit kailangang pasanin pa ni Jesus ang krus mula sa lugar ni Pilato hanggang Kalbaryo. Pwede naman pong dali na lang po si Hesukristo doon po sa Golgota o sa Kalbaryo na kung saan naghihintay sa Kanya ang krus. Bakit kailangang pasanin pa ng ating Panginoon na ayon po sa pag-aaral ay merong 600 metro, halos mahigit na kalahating kilometro ang nilakad ng Panginoong Hesukristo upang pasanin ang krus doon po sa Kalbaryo. Tandaan natin na lahat ng pagkilos ng Diyos ay may dahilan. Sa pagdala po ng Panginoong Hesukristo doon po sa Kalbaryo, ipinarada ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbubuhat ng Kanyang krus ang ating mga kasalanan na umaalipin sa lahat ng tao at ang kamatayang resulta ng kasalanan. Purihin ang Panginoon. Tandaan natin na ang Panginoong Hesus ay buhat-buhat, pasan-pasan niya ang krus mula po doon sa lugar ni Pilato hanggang sa Kalbaryo. Pasan-pasan niya at ipinaparada ng ating Panginoong Hesukristo ang kasalanan at ang kamatayan sapagkat pinakikita ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao, maging sa panahon natin ngayon, na ang krus ng Panginoon na kung saan andun lahat ang kasalanan, karamdaman, kahirapan, ang pagkakaalipin nating lahat, dala doon sa krus upang pagtagumpayan po doon po sa itaas ng Kalbaryo, doon sa bundok ng Kalbaryo. Purihin ang Panginoon. Ayon po sa mga taga-Kolosa, Kabanata 2, talatang 15, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan.
Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Nakita niyo po ito? Sinusugan po ng banal na kasulatan kung bakit po pasan ng Panginoong Hesukristo ang krus. Pasan po ng Panginoong Hesukristo ang krus upang iparada ng ating Panginoong Hesukristo sa madla ang katunayan ng kanyang pagtatagumpay laban sa pagkaalipin ng sanlibutang ito. Purihin ang Panginoon. At dahil sa kanyang pagsakripisyo sa krus, mula sa pagpasan nito hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, hiniya ng ating Panginoon ang kasalanang umaalipin sa lahat ng tao at ang sinumang makipag-isa sa ating Panginoon ay kanyang pinalaya. Ayon po sa Juan Kabanata 8, talatang 36, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak, sapagkat wala pong ibang magbibigay ng kalayaan sa iyo at sa akin, maging ang mga taong nakakulong doon po sa Muntinlupa at sa lahat po ng penitentiary o mga koreksyonal. Wala pong ibang makapagpapalaya sa kanila, maliban sila ay palayain ng anak ng Diyos, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tandaan natin na ang kalayaang pinagkaloob sa atin ng Diyos ay para sa bawat isang tao na nakipag-isa sa Kanya. Itong tunay na kalayaan ay isang personal lamang. Hindi ko mo pastor ang tatay mo, ligtas ka rin. Tandaan mo po yan mga kapatid. Marami akong naririnig na, ay, pastor, born again po yung nanay ko. So what? Ay, pastor, born again po yung tatay ko. Opo, okay, thank you very much. Pero ikaw, born again ka ba? Hindi ko mo Christian ang inyong pamilya at ikaw ay Christian na rin. Hindi po yan. Dapat ang bawat tao ay magkaroon ng isang tunay na relasyon kay Kristo upang siya ay magkaroon ng kalayaan at kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Praise the Lord. Kaya nga sa araw na ito, araw ng kasarinlan o kalayaan ng bayang Pilipinas, dapat ang bawat Pilipino ay magkaroon ng tunay na kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya po ako po nananawagan sa lahat ng mga Pilipino na isuko po ninyo ang inyong buhay sa Panginoong Hesukristo upang kayo ay bigyan niya ng kalayaan at bigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Magandang tanghali po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Happy Independence Day to all of us. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Amang banal na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa kalayaang ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Hesukristo. Sa araw na ito, tinataas ko po sa inyo ang aming bansa. Pagpalain mo ang aming bayan na magkaroon na po sana ng tunay na kalayaan sa pamamagitan ng kalayaang ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Amang banal na nasa langit, sa araw nito, itinataas po namin sa iyo ang aming bayan, ang aming bansa, ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Dalangin namin, O Lord, na sana gumaling na po ang bayan namin mula sa kahirapan at karamdaman ng COVID-19. Pagpalain mo ang aming Pangulo. Maraming salamat, O Lord, dahil sa kabutihang ipinagkaloob niyo po sa aming bayan, sa pagtatalaga niyo po sa aming Pangulo upang pamahalaan ang bansa namin. Pagpalain mo siya at ingatan laban sa COVID-19 at naway matapos niya ang kanyang termino ng maayos. Purihin ka, Panginoon. Ama, dalangin namin ng Israel. We pray for the peace of Jerusalem. We declare blessing, 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 blessing over the nation of Israel. Amang banal na sa langit, pagpalain niyo rin po si Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang bagong presidente ng Israel, si President Isaac Herzog. Pagpalain niyo po sila, O Lord, at mapamahala nila ang bayang Israel ng tama at maayos. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Dalangin namin ang lahat ng member ng Christ of All Ages. Bless us, O Lord God. Bless the work of our hands. Pagpalain mo ang bawat isa at makaranas kami ng tunay na kalayaan sa iyo, Panginoon. Dalangin ko ang church ni Pastor Job Tullios, ang God Will Provide Church na nag-celebrate po ng kanilang ika-22 taong anibersaryo. Akin pong sila ay binabati ko. Pagpalain kayo ng Panginoon sa patuloy at patuloy ninyong paglilingkod sa ating Panginoon dyan po sa lugar ng Tandansora. Pagpalain nawa ng Diyos ang God Will Provide Church at ganun din po ang pamilya ni Pastor Job Tullios. Nawa kayo po ay patuloy na ingatan ng Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo rin ang church ni Pastor Fred Merihilla, ang Assemblies of God in Cavite. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. We declare blessing over each of every one of us. Naalala ko, Lord God, ang mga estudyante ko dyan po sa aming study in the Word every Friday at 7 p.m.
Pagpalain mo ang lahat ng umaattend, nawa sila ay kasihan mo ng Banal na Espiritu Santo. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, at pagpalain mo rin ang gawa ng kanilang mga kamay. Naalala ko rin, O Lord God, ang aming fellowship, ang every Wednesday worship service namin sa construction. Dalangin ko, O Lord, na pagpalain mo ang lahat ng manggagawa sa construction namin. Ingatan niyo po sila at nawa lalo silang makakilala sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat, O Lord, sa araw na ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig, sumusubaybay. Dalangin ko na pagpalain mo ang bawat isa sa kanilang pamilya. Pagpalain mo pamilya nila, pagpalain mo kanilang mga magulang, kanilang mga kapatid. Ingatan niyo po sila laban sa COVID-19 at dalangin ko na sila po ay bigyan niyo po ng tunay na kapahingahan, ng tunay na kalayaan, tunay na kapayapaan. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami. Dalangin namin ang liwanag ng aming Panginoong Hesus ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan at kalayaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng anak ng Diyos na pinalaya ng Panginoon ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang tanghali po sa inyo at maligayang araw ng kalayaan sa lahat ng mga Pilipino at sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Thank you.